Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Alay na mo'y papandayan, Pilipinas kong hirang. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Magiging maselan po ang aking pong gagawing pamamahayag hinggil po sa aking paninindigan at bilang sagot na rin doon po sa isa nating tagapakinig na nag-text na bakit daw ako humahanga o sumusuporta sa NPA. Ako raw ba'y NPA? Ang NPA daw po, New People's Army, ay masama. Ang NPA daw po ay komunista. Ang NPA daw po ang siyang nagpabomba ng Plaza Miranda. Ang NPA daw po ay humahanga o sumusuporta kay Mao Zedong ng China. Ang NPA daw po ay nangungutom at ang NPA daw ay tumatanggap ng mga baril mula po sa China. Isa-isahin po natin. Umpisan po natin siguro doon po sa baril. Ang akin pong paniniwala habang sa akin pong pagiging journalist, opo, meron po akong balita na nakakatanggap ang NPA nung araw ng mga baril mula po sa Beijing o Communist China upang isulong po nila ang kanilang pakikibaka laban po sa feudalismo, laban sa bureaukrata kapitalismo, laban sa fascismo, yung pong pagpapahirap ng militaryo ng gobyerno, laban po sa imperialismo. Ano po ang ibig sabihin ng imperialismo na parati po natin naririnig? Yan po yung pagiging amo o pagiging manipulative, pagiging mas mataas na puwersa kaysa sa ating gobyerno mula po sa impluensya ng ibang bansa. At sapagkat ang ating pong talaga naging imperialist power over the Philippines ay Amerika at ang Pilipino ay in love sa Amerika, bayaan po ninyo na magpaliwanag po tayo bilang manunulat, bilang journalist, bilang komentarista, bilang naging professor po, naging dean at naging scholar na ng Amerika. Hindi po ako laban sa Amerika. Hindi ko po kagalit ang mga Amerikano. Laban po ako dun sa kanilang ginagawa sa ating bansa na panunupil. Laban po ako dun po sa kanilang ginagawang pagdidikta kung sino ang ating kaaway. Wala po tayong sariling desisyon na brainwash na po tayo. Ipapaliwanag ko po yan sa inyo. Halimbawa, sa mga nakikita nating cowboy movies, sa mga pelikula, sa wika pa lamang, lugi na po tayo sa Amerika. Bakit? Paggising natin, ang ating pong orientasyon, tayo ay mga Amerikano at ang ating pong pangarap ay English speaking tayo. Ang ating pong mga paboritong mga artista ay mga Amerikano. Mga paborito nating pinapakinggan ay mga Amerikanong mga kanta, Elvis Presley, Frank Sinatra, Johnny James, kung sino-sino po. Panay puti ang ating pong dinadakila. At dahil po dyan, paggising pa lamang natin, kumikita ng Amerika sa kanilang plaka, kumikita ng Amerika sa gasolina,
kumikita ang Amerika sa lahat ng mga gamot. Pfizer, Bayer, ano po ba ninyo, kurtal lamang. Ini-import pa natin sa Amerika, napakadali po namang concoction yan. Mas magaling pa nga dyan ang lagundi kaysa sa kurtal. Pero tayo, sapagkat tayo po ay biktima ng imperialismo ng Amerika, kinakailang kurtal. Lahat po ng mga maka-Amerikano, atin pong sinusunod at tayo po ang nagbabayad, tayo ang kanilang kinukulimbat, tayo ang ginagatasan, at tayo pumapalakpak. At kung sino man ang kanilang kaaway, tayo ay kaaway na rin po natin yun. Halimbawa, yung mga cowboy, mga cavalry. Yung cavalry, yan po yung mga sinaunang sundalo ng Amerika. Sasalakayin nila yung mga Indian. Ang mga Indian ay sila pong talaga may-ari ng Amerika nung araw. Mula po sa New York hanggang Arizona, hanggang dyan po sa California. Panay mga local Indians po nakatira dyan. Sinalakay po yan ng mga Amerikano na noong araw galing sa England. Pinagbabaril nila, minamasinggan. Kanila pong inaapi ang mga Indian. Pumapalakpak ang mga Pilipino at ang ating pong tinuturing kaaway, kontrabida, sila Geronimo, kaaway ang mga Indian. Kanilang lupa yan. Sinalbay sila ng Amerika. Ang mga Pilipino, wala, patayin mo yan. Pagkapapana ng Indian, wag. Pag binasinggan yung Indian, pumapalakpak ang mga Pilipino. Bakit? Sapagkat naging alipin po ang ating utak ng mga Pilipino ay ng mga Amerikano. Ang Pilipino sa kultura pa lamang sa pag-iisip, alipin na ng mga Amerikano. At yan po ang pinoprotestahan ng National Democratic Front. Kung bakit ang ating gobyerno ay kinakailangan sumusunod parati sa Amerika. Mahirap po ipaliwanag ito, pero dating ang araw ipapaliwanag po natin unti-unti kung bakit ultimo ekonomiya natin sakal na sakal ng Amerika at Amerika ang nakikinabang sa atin. Nilalabanan po ng mga aktivista yan. Pinag-aralan nila sa University of the Philippines, yung pong matatalino sa iba't ibang mga eskwelahan, nagpro-protesta dyan. At ang tawag po ng gobyerno natin sa utos at dikta ng Amerika, mga komunista yan. At basta komunista, dapat kamuhian, dapat patayin, dapat hulihin. Eh bakit? Ngayon, ultimo to sila Angel Locsin, nagkakampanya itong Armed Forces of the Philippines na mamuhi tayo, kila Angel Locsin, Lisa Soberano, Catriona Gray, sapagkat ang kanilang mga pananalita ay sumusuporta sa hadikain ng Gabriela at iba pang legal organization na inakusahan ng military na ito ay mga front organization lamang ng National Democratic Front. No, ang usapan dito ay batas. Meron pa ba tayong batas laban dyan sa mga inakusahan natin komunista? Wala. Kung sino magsasabi na meron tayong batas laban dyan, abay, magdemanda po kayo sa akin. Katunayan, inuulit ko po ang aking hamon ng debate. Hindi lamang hamon ng barilang kay Parlade. Hamon naman ang debate kahit na sinong magaling na tagapagsalita ng Duterte administration hinggil po sa usapin ng imperialismo, feudalismo, burokrata kapitalismo at ng feudalismo dito po sa ating bansa. Kinakailangan ang ating panlaban dyan po sa mga advokasya na makakaliwa. Ang kanilang pinakipaglaban, mga ideas, we have to come up with better ideas. Kung talagang mas magaling at mas gusto natin umilalim sa imperialismo ng Amerika o ng China, ipagtanggol ninyo yan, magdebate tayo, wag yan. Bigla lang anti-terror law laban kay Soberano, laban dito kay Lisa Locsin, Angel Locsin, laban kay Catriona Gray, at ang aking pang balita, naghahanda pa sila ng mga demanda o mga pagkilos laban kay Waldy Carbonell at doon po sa ating kasamahan na
na naninindigan din. Abay, sabik na sabik po tayo sa mga media na naninindigan sapagkat natsope. Kaya tandaan po ninyo, pag sabi ninyo sa inyong mga kaibigan ng mga media man, natsope ang 90% ng Pilipino dito kay Digongong Duterte. Kung hindi sila na-terrorize, sila'y nabayaran. Either way, masama po yan. Huwag ka magiging media man. Kung matatakot ka sa diktao sa banta ng masamang tao, kaya nga nagkakaroon tayo ng kasamaan pag walang umaangal. At porke ang ating mga kababayan, wala namang kakayanan magsalita ng kasintatas natin, wala namang kaalaman na magsulat, pareho po ng ating kaalaman sa pagsusulat o paglalabas ng libro, tayo mga media man, pagtanggol natin. Let us be the spokesperson of our people. Let us be the purveyors of news and the molders of public opinion. Yan ang challenge po natin sa media. Ngayon, sapagkat wala po masyadong naninindigan, we will be taking the cudgels for all those cowering media practitioners. Hindi po tayo nagtatapang-tapangan. Kaya lang, nakakagigil naman na 90% tayo, inakusa tayo na pro-Duterte. 90% ng mga Pilipino nagsasabing approve rating nila, approval rating nila ay 90%. 9 out of 10 Filipinos nag-approve dito sa masamang pamamalakad ni Duterte at nagtitiwala daw 91% ng Pilipinos sa pamamalakad ng kriminal at sanggano at inutil at duwag at gunggong na mayor ng Davao na nasa Malacanang ngayon. Ang pangalan ay Rodrigo Inutil Duwag Duterte. Ba't hindi po tayo naninindigan? Tayo po'y sinalbayan ng Pulse Asia. Pangatlong ulit ko na po yung nasasabi ito. Inanggigigil po tayo. Bakit? Kasi walang ibang kumikibo, walang ibang umaangal. Lahat naman kayo karamihan nakikinig sa akin. Kayo ba ay pabor kay Duterte? Alam ko hindi. Pero meron pang kumikibo sa inyo? Wala. Sapagkat takot kayo na baka pahirapan ang inyong pamilya, baka ipit ng inyong negosyo, pag initang kayo. Wala po tayong magagawa. Ipaglaban natin ang ating bansa. Sapagkat sabi nga ni Atty. Crispin Reyes sa akin, Waldy, the only thing needed for evil to triumph in the Philippines is for the Filipino journalist to fail his calling. And for the Filipino people, may I add, dagdag ko na po ito. Hindi lamang po yung failure ng media. Kaya nangingibabaw ang kasamaan dito po sa ating bansa. Yung pananahimik po ng ating po mga kababayan. Kaya nga po ko'y natatouch pag tuwing meron po mga Ate Lori mula po sa abroad. Meron po tayong mga Luciano Adan mula po sa New York. Meron po tayong Erlinda, hindi ko nasabi ng apelyido, mula po sa Bacolod. O yun si Ka Rene, dyan po sa Baler. Mula po sa Baler, Quezon. Abay, alamin na lamang po ninyo kung sino magiting na Pilipino dyan. At ang taguri sa kanya ay Ka Rene. Ngayon, babalikan po natin ang ating pong mga pinapaksa rito. Ang mainit na issue po ngayon ay NPA. Meron pa rin nagtatanggol sa gobyerno ni Duterte laban po sa NPA at lalo tigit siyang pong National Security Advisor nila. Ito si Secretary Esperon, Hermogenes Esperon Jr. Pakisabi po, I will be writing him a letter challenging him to a debate. Magdebate po kami kahit na online lamang, kahit na sa pamamagitan po ng amin pong mga sa internet. Ano bang tawag dyan? Kasi po hindi naman tayo magaling sa internet eh. Yung S ang umpisa, swipe ba yan? Yung magkakausap kayo sa pamamagitan ng
ng camera. Style. Ganun pa man, kung mahirapan po kami dyan, willing ako magpunta kung saan siya merong camera, dalawa, isa sa akin, isa sa kanya. Willing ako kahit saan niya ako papuntahin, magdebate kami tungkol dito sa pinakikipaglaban ng NPA. Ako po ay hindi NPA, ako po ay hindi spokesman ng NPA. Baka makakarating po dito kina Joma Season, pagsabihan ako, hindi ka namin spokesman, wala kaming relasyon sa iyo. I never claimed to be a New People's Army. Masyado pong mataas na karangalan yan. Karangalan ang maging miyembro ng New People's Army. Kaya nga pagka nagsasabing sinisiraan naman si Lisa Soberano, bakit tatawagin NPA? Sinisiraan itong si Angel Locsin, bakit tatawagan makakaliwa? Itong si Katrina Gray. Yan po yung common na belief. Ang aking pong tingin, sa tingin ng mga marunong mag-isip, hindi po kasiraan na maging NPA. Yan ay karangalan na ikaw ay tawaging NPA o ikaw ay leftist, sapagkat kung leftist congressman ka, marangal ka. Kung leftist congressman ka or senator or public official, hindi ka magnanakaw. Sinabi nga ng party list representative, ang pangalan yung illegal na party list nila, Duterte Youth, anong pangalan? Cardema ba yan? Cardema. Nagdidebate sila sa balitaktakan sa TV ni Congressman Zarate. Ano sabi niya? Ako naman ay humahanga sa mga leftist congressmen, hindi kayo kurakot. Napakaganda na pong achievement yan. Yung hindi ka kurakot sapagkat ang gobyerno, lalo po ang Congress, ay panay kurakot yan. Pag hindi ka kurakot, abay leftist ka. Pag ikaw ay marangal, abay leftist ka. Pag ikaw ay disente, abay dilawang ka. Pag ikaw ay hindi nagbumura, dilawang ka. Wala ka sa droga, dilawang ka. Maaaring ang kasalanan mo ay ikaw ay noy-noyin, ikaw ay aantok-antok, ikaw ay hindi masyado mapusok. Hindi bali na, papagbigyan na natin yan. Huwag lamang yung matapang pumatay ng mga walang kalaban-laban, matapang mang-away ng mga babae, matapang labang kay Laila de Lima, matapang ang hiya, matapang ang muka, matapang ang apog na pareho ni Rodrigo Duterte. Hindi bali ng duduwag-duwag. Pag hindi naman po siya matapang para sa China, abay gusto ko na yung duwag na Pilipino na kung ang kanya namang karuwagan ay hindi pagkampi sa China. Matapang ka nga, pero ang ginagamit mong katapangan, kakampi ka sa masama, kakampi ka sa droga, kakampi ka kay Bato de la Rosa, kakampi ka kay Bongo, kakampi ka kay Bong Revilla, kakampi ka kay Agbayalde, dahil sa ikaw matapang. Matapang ka sapagkat ang iyong kinakalaban, walang kalaban-laban. Sinasabi ng kawal ng demokrasya, ikaw ang pinakaduwag ng Pilipino pag ang iyong pinakipaglaban ay mali na pareho ni Duterte. Hindi mo iniibig ang Pilipinas pag pinakampihan mo ang sumisira ng Pilipinas, ang traidor ng Pilipinas ng pangalan Duterte. Lahat, wala kong nilalahat ko na. Lahat ng kumakampi, nagsisilbi kay Duterte ay traidor sa bansang Pilipinas. Sapagkat pag mahal mong Pilipinas, umalis ka riyan sa gabinete. Pag mahal mo Pilipinas, mag-resign ka bilang National Security Advisor. Sapagkat alam mo, hindi naman talaga totoo na yung NPA ay ganyang kasama. Alam mo na wala namang multi-terrorist group. Ano po yung ISIS? Ang sakit pakinggan, ISIS, terrorist. Sino nagsasabi na terorista ang Pilipino? Sino? Yung pong hindi nakakaintindi o yung gusto lamang mang-ipit ng Pilipino. Bakit tayo galit na galit sa sinasabing terorista NPA? Tanungin natin ating sarili, tanungin ko kayo, hindi ninyo alam. Basta kayo galit. Galit kayo sa komunistang Pilipino. Ako naman, kung ako naman ay magpapayo siguro dito kay National Democratic Front Chairman, Professor Joma Season. Nakilala ko na po yan nung araw nung in-interview ko yan.
matapos na sila palayain kasama ng iba pang mga political detainees ng revolutionary government ni Cory Aquino. Na-interview ko po yan. Siguro pag magkakausap muli kami, sabi ko, huwag mo nang gamitin yung Communist Party sapagkat hindi naman communist ang iyong pinakikipaglaban dito. Pinakikipaglaban mo karapatan ng mga manggagawa na wag na silang contractual, yung kanilang karapatan na mag-union. Yung pag-union, mga kaibigan, bagamat bawal sa Cavite yan, abay, yan po yung pagbubuo ng isang tinig para pakinggan ang hinaing ng mga manggagawa. Labor union po yan. At doon po naman sa labor, sa kilusan ng mga magbubukid ng Pilipinas, yung kanila naman hinaing na yung aming mga produkto, bili naman ninyo, huwag naman kayo import na import. Alam nyo ba na hanggang ngayon, nag-i-import pa tayo ng bigas, nag-i-import tayo ng sibuyas, nag-i-import tayo ng bawang, pala-imported. We are an agricultural country. Bakit tayo nag-i-import? Sapagkat walang nakikinig, walang nakikipaglaban para po sa kapakanan ng mga magbubukid. Meron lumalaban, kilusan magbubukid ng Pilipinas. Anong sabi ng Malacanang? Anong sabi ng Army? Mga komunista yan, huwag pakinggan. Bakit hindi natin papakinggan kung lehitimo yung kanilang palaghoy, yung kanilang mga paghiling ng tulong? Bakit hindi natin papakinggan? Sapagkat sila ay mga komunista, sapagkat sila ay mga NPA. Bakit yung mga komunista in chief? Binibigyan pa natin ng visa, workers visa, retirement visa, binibigyan pa ng Filipino citizenship ng mga corrupt na mga taong gobyerno. Pinagbebentan pa sila ng blanco na Philippine passport. Meron bang na-insulto? Meron bang nagwala? Wala. Nagwawala itong sila Parlade, Esperon at kung sino pang gunggong na opisyal ng military at police. Galit sa NPA, galit sa Communist Party of the Philippines, pero hindi galit sa Pogo, hindi galit dyan sa mga People's Liberation Army, hindi galit dyan po sa Navy ng China na sila ngayon naghahari dyan sa karagatan ng Palawan, karagatan ng Zambales, at karagatan ng West Philippine Sea. Bakit hindi tayo na-iskandalo? Bakit wala yung mga reaksyon sa akin na sabihin, ikaw pala ay supporter ng NPA, ikaw pala ay supporter ng Communist Party of the Philippines? Hindi po ako miyembro ng Communist Party of the Philippines. Hindi ko po sila tinuturing na masamang tao. Hindi po ako member ng NPA. Unang-una, senior citizen na po tayo. Ang membership ng NPA yata hanggang age 40 lamang para sila nakikibaka. At hindi po ako galit na ang NPA ay meron po mga military operation. Kung hindi pinapakinggan niya ang magsasaka, kung sila nagrarally, parinong rally nila, dyan po sa harap ng US Embassy, sinasagasaan sila ng Manila Police Department. Kanino ka magsusumbong? Malacanang? Pinakita ko nung aking pong SONA or anti-SONA video kung paano sagasaan ng Manila Western Police ang mga nagrarally. Saan tutungo yung mga tao na yan? Nagrarally sila para sa kalayaan, para sa demokrasya. Sasagasaan sila ng pulis. Yung mga manggagawa natin nagrarally, nag-strike para sa kanilang karapatan. Binabatuta sila ng mga security guard. Katulong ang pulis. Yung mga magsasaka natin, binabaril sa mga kanayunan. Meron ako alam. Yung nangyari sa Sagittarius Mining doon po sa Surala. Ito po ay hindi hearsay. Ito po ay personal kong kaalaman. Ako po nung araw ay isang independent candidate for City Council and General Santos City. Ako po yung nag-iisang kandidato sa buong Pilipinas na nanalo na walang karatula, walang polyeto, walang partido, walang ginastos. Panalo po tayo.
landslide as an independent crusader in the and the local government of General Santos City. Diyan po galing si Pacquiao. Pero nung ako po ay konsehal, siguro elementary pa lang yan si Pacquiao. At siya ay nag-aaral pa lamang ng English at natutunan niya na po na perfect niya yung English ng grade 5 kasi hanggang ngayon grade 5 English pa rin ito si Manny Pacquiao. Ganun pa man, nung bumalik po ako dyan a few years ago, panahon po ni Pinoy Aquino, may nagreklamo po sa akin. Ako po pagka may nagreklamo sa akin, akin pong pinupuntahan at nagpunta po ako doon at akin inimbestiga. Ano po yung nangyari? Ito po ay isang uri ng pasismo na dapat labanan ng NPA. Bakit? Ano po nangyari? Meron po isang malaking mining firm, ang pangalan, Sagittarius Mining Corporation. Ano po ang kanilang naging problema? Yung mga nomad, mga native doon po sa kabundukan ng Surala po. South Cotabato nung araw yan. Ngayon, Surala Province, hindi ko na alam kung yan ay Maguindanao. Anyway, nagpunta po ako dyan nung araw at aking interview yung mga tao at nalaman ko kung ano nangyari. Meron pong isang leader ng mga tribo, Manobo Blitz, nagprotesta. Ang sabi niya, bawal dito sa amin. Minana namin ang lupan to. Ancestral domain to, bawal mag-mining dito, bawal bungkalin sapagkat kami ay malalandslide, kami ay magugutom, mawawala yung aming mga pananim. Alam pong ginawa ng military natin, 7th IB, yung IB, Infantry Battalion, 7th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines. Binalikan po yung bahay ng kubo ng magsasaka doon po sa kabundukan na yan. Siya po ay Manobo Blitz native. Naglagay po siya ng placard doon sa kanyang bahay, sa kanyang kubo. Siya po ay nagtungo muli doon sa kanyang sinasaka. Pagbalik niya, ang kanyang pamilya na massacre. Sino nagmassacre? Sundalo. Bakit? Sapagkat sila ay kumakampi sa batas at ang batas dinidikta ng Sagittarius Mining Corporation. Na-influensya nilang governor, na-influensya nilang mayor, na-influensya nila mga sundalo, pulis. Kanino tatakbo itong mga taong to? Yung kanyang asawa na massacre, ang kanyang anak na 5 years old na mag-grade 1 na sana next year, na baril, yung kanyang 3 buwan na baby, binaril na sa duyan, winasak ng mga military, Filipino military, Armed Forces of the Philippines, sila ang gumawa nito. Saan magsusumbong mga taong yan? Wala masusumbungan. Magsumbong ka sa mayor, kampiyan doon sa Sagittarius Mining Corporation. Mga multimillionaire miners po yan. Minimina po niyan ay mga ginto, nickel, silver, copper, at napakalaki ng kanilang budget. Anong laban ng isang magsasaka dyan sa budget ng Sagittarius Mining? Meron bang ginawang gobyerno? Ako po'y nagsulat, ako'y nagkomentaryo. Meron ba nakinig sa akin? Wala. Pero aminin ko, ako'y nanawagan sa NPA. Kung kayo ay nakikinig sa akin, ayaw ko pakinggan ng gobyerno, ayaw ko pakinggan ng military, ng pulis, pakinggan ninyo ako, bigyan ninyo. Bigyan ninyo ng katarungan ang pangapi na ito. Ulitin po natin. Ako po, ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Hindi fake news, hindi fake name.
at naghahamon ng debate kahit kanino sa Malacanang hinggil po sa usapin ng tunay na hukbo ng Republika ng Pilipinas. NPA ba o AFP? Mabuhay ang Pilipinas! Iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar!